sa lahat. Kung dati to, on the spot, pinatay na. Pero, paano mo makukuha ang mas malalim na sindikato dito? Paano mo makukuha lahat yan? We are going after the big fish. Hinahanap natin yung mga big time. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Lalagpas ng 100 pesos kada litro. Diesel, mahigit 20 pesos ang itataas sa susunod na linggo. Takot kay Madriaga, VP Sara, kinantsawan ng ilang congressman. Secretary Lascerda, tagapagsalita dati ni Pinoy, upo sa gabinete ni PBBM. Nakambang pumalo sa higit 100 piso ang litro ng petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, tinatayang magkano ang oil price hike sa susunod na linggo? Jiggy, nagbabadya na naman ngang sumirit yung presyo ng produktong petrolyo sa susunod ng linggo ng 10 hanggang 20 pesos. Dahil pa rin yan doon nga sa tumitinding gyera doon sa may Middle East. Ayon sa ilang mga industry experts na ating nakausap, doon sa may diesel ay posibleng tumaas yan ng 10 hanggang 20 pesos 30 centavos per liter, no, sa susunod nga na linggo. At yung doon naman sa may gasolina ay posibleng tumaas ng 10 hanggang 15 pesos kada litro. Sa kerosene naman, no, ay 20 pesos per liter. So kung mapatupad yan o mag-roll out yan sa susunod na linggo, posibleng higit 100 pesos per liter yung babayaran natin sa kada litro nga ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Jiggy. At Rainiel, kumusta ang supply sa mga gasolinahan? Jiggy, sa paglilibot natin dito sa may Metro Manila, kanina doon sa isang gasolinahan sa may Quezon City, nagkakaubusan na nga ng supply ng diesel. Kaya naman yung ilan doon sa ating mga kapatid, no, na motorista at yung ilan doon sa mga delivery rider, no, sila yung specifically na naapektuhan dito, ay tila nag-gasoline station hopping na at lumilipat na sa iba't ibang mga gasolinahan para tignan lang kung may available pa nga na supply. Pakinggan natin itong kanilang mga saloobin. Magkarga sana kami at kailangan nga namin ng siyempre malayo ang aming biyahe. Ay ngayon, nagkaubusan nga dito, ay bahala na kung saan kami makakarga nito. Katulad doon sa amin, sa may Lower Bikutan, nung nakarang gabi, papagas kami, wala na. Rainiel, sinasabi ng DOE na may sapat na supply pero sa pag-ikot mo ay may mga gasolinahan na wala ng supply. Hindi kaya iniipit yung supply para hintayin yung mas mataas na presyo next week? Tama, Jiggy, no? Una nang sinabi ng Department of Energy na may sapat pa nga na supply for the next 50 days or hanggang sa katapusan ng Abril. So sa ngayon, yung mga nakakausap din natin na mga motorista, ay sinasabi nga nila na posible, no, baka iniipit lang sila at hinihintay na nga yung mas mataas na presyo nga na bigayan nito sa susunod na linggo. Pero muling paalala nga ng DOE na bawal yung hoarding at pagmamanipula ng presyo dahil posible, no, na yung mahuhuli na at mapapatunayan na gumagawa nito ay makulong nga at maparusahan. Jiggy. At Rainiel, yung DSWD mamamahagi na ng fuel subsidy simula Martes. Itong LTFRB ay anong plano nito? Jiggy, meron 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga tsoper at sa mga operator. Ito ay iro-roll out daw gamit na yung mga digital platforms gaya na lamang ng mga e-wallet. Pero ang sinasabi nga nitong LTFRB ay sana nga ay tumagal ito at masustain dahil yung mga ganyang klase ng ayuda ay mga sandali lamang, no, yung tinatagal. Pero ito namang DOTR ay maglulunsad din ng libreng sakay para naman nga sa mga commuter na tatagal ng 3 buwan at magsisimula nga yan sa Abril. Pakinggan natin yung pahayag na ito. Ang makikinabang dito ay hindi lang po yung sinasabi nating tsuper at operator. Malaking makikinabang dito ay yung ating mga commuters. Ang budget po na nakalaan ngayon sa DOTR is 1 billion. So sa tansya naman po namin, siguro kakayanin niya abot siya ng mga
3 months. Jiggy, isa nga sa kapansin-pansin dito sa may EDSA, no, yung yung diskarte na ginagawa na nitong ilan sa mga dating commuter. Yung ilan kasi ay nagbabike na lamang, no, pero paalala ay doble ingat lamang dahil halos di kita na sila dito at hindi na nga visible yung bike lane dito sa may EDSA. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Quezon City. Dahil sa pagmahal ng petrolyo, nagtaas na rin ang pamasayang ilang mga shipping lines. Live mula sa Batangas Port, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano tinaas pasahe sa mga barko? Jiggy, depende yan kung saan yung destination at kung ano yung sasakyan na shipping lines ng ating mga kapatid. Ano? For example, itong biyahe papuntang Calapan, dati 540 pesos, ngayon 650 pesos na yung sa kanilang economy class. At yung papunta namang Puerto Galera, dati ay nasa 620 pesos, ngayon ay 650 pesos na. So, last week ay nagpatupad yung 3 shipping lines ng pagtataas ng singil sa kanilang pasahe. At ngayong araw na to, yung isang shipping line na papunta dyan sa Puerto Galera ay nag-increase ng kanilang mga rates effective today. Tapos ang problema dito, Jiggy, merong iba pang mga shipping lines na magpapatupad rin ng fare increase simula naman sa mga susunod na linggo. So sabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi raw ito may iwasan dahil napakabilis talaga ng pagtaas ng presyo ng langis at isa pa deregulated ang mga pasahe sa mga shipping lines natin. Pakinggan natin ang pahayag ni Acting Secretary Giovanni Lopez. Ang fare po kasi nila is deregulated. No, hindi po natin nire-regulate yan ng marina. Bagamat deregulated, ang sinasabi natin sa kanila kung magtataas sila ng kanilang pamasahe, it should be reasonable. It must be within 20%. At Gerard, syempre may mga binabiyaheng produkto sa pamamagitan din ng barko. Paano ito? Apektado ba yung mga shipping cost? Nako, syempre, Jiggy, affected rin ng napakamahal na presyo ng langis yung mga produktong ibinabiyahe ng mga barko sa dagat. Ano? Kaya ang suggestion ng DTI, sana raw i-waive na muna yung mga port fees, yung mga toll companies, yung mga toll operators natin, sana wag daw muna pagbayarin ng toll yung mga cargo trucks at saka yung mga delivery trucks. Tapos meron pang isang suggestion na sana raw yung Philippine Ports Authority wag na munang sumingil doon sa mga dumadatingan na mga barko na may dalang mga cargo, yung kargamento. Pero ang problema dito, Jiggy, kinukwento sa ating kanina ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, itong mga dumadating na truck na ito, na barkong ito, ang binabayaran nila na government share ay nasa around 3% lamang nung kanilang kargamento. At diyan sa 3% na yan, 10% lang ang nakukuha ng PPA. So parang baryang-barya na. So ang sabi ng PPA, parang useless o parang hindi nila makita kung ano yung magiging epekto nito kapag doon sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin natin. Pakinggan natin ang pahayag ng PPA tungkol dyan. Ang PPA, as you know, hindi naman tayo umaasa sa GAA o any subsidiya mula sa national government. Kapag tinigil natin yung pangongolekta din ng PPA, number one, meron tayong nasa 8,000 kawani. Wala tayong mapapasweldo sa mga yon. Yung mga ongoing nating proyekto, matitigil lahat nun. And napakalaki ng impact na yon na hindi din naman direktang makikinabang ang mga kababayan natin. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Batangas Port. Pasadahan natin ang malalaking balita kaugnay ng gera sa Middle East. Nanindigan ng Iran na patuloy nitong harangan ang Strait of Hormuz na dinaraanan ng supply ng langis. Ayon sa kanila Supreme Leader, layo nitong gipitin ang kanilang kalaban. Bago niyan, 2 oil tanker ang inatake ng Iran sa Iraq gamit ang bangkang kargado ng bomba. Nauna na ring inatake ng Iran ang 4 na barko sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Hindi rin nakaligtas ang ilang fuel tank o tank sa isang pasilidad matapos o malapit sa airport sa Bahrain. Inatake ang mga iyan ng drone ng Iran. Sa Oman, nasunog ang ilang imbakan ng langis patapos atakihin ng drone ang mga fuel tank. Sa kabila niyan, wala raw problema sa supply ng langis sa Oman. Susunod, operasyon ng ICI tatapusin na ngayong buwan.
At VP Sara umalma sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara si Ramil Madriaga. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Titigil na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang operasyon nito ngayong buwan. Paano na kaya ang investigasyon sa korupsyon? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, bakit magsasara na ang ICI? Gigi, simple lang ang sagot ni ICI Chairman Andres Reyes. Nagawa na nila ang iniatang sa kanilang tungkulin. Nakagawa na rin daw sila ng sistemang pwedeng gamitin ng mga ahensya ng gobyerno sa pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto. Kanina nga ay personal nang ipinasa ni Andres kay Ombudsman Boying Remulla yung kanilang mga dokumento, ebidensya, pati yung mga resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Kasama dyan ang 9 na referral o rekomendasyon na kasuhan ang 65 individual. Jiggy? At Camille, may mga, yun nga, no, may mga bago bang nirekomendang kasuhan itong ICI? Jiggy, ayon kay Ombudsman Remulla, nasa 8 mambabatas o kongresista ang inirekomenda ng ICI na kasuhan. Pero posible raw na mas marami pa sa bilang na ito ang iimbestigahan ng Ombudsman. Limitado raw kasi ang panahon ng operasyon ng ICI, kaya naman may mga team na itinalaga ang Office of the Ombudsman na susuri sa malaking datos na nakalap ng ICI. Jiggy? At meron bang update ang Ombudsman kaugnay do sa cash delivery scheme na siniwalat ng 18 bagman umano ni Zaldico? Jiggy, may intel report daw na natanggap si Ombudsman Remulla na minanipula ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico ang timeline ng umano'y panunuhol at base raw sa intel report na yan, ang isa raw sa mga larawan na naka-attach dito nga sa joint affidavit ng mga bagman ay kinunan noong panahon pa ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong 2022. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Remulla, tila pinalalabas daw na ang mga cash delivery ay nangyari sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sinabi ni Remulla kung kanino galing ang umano'y kickback at kung sinong kongresista ang tumanggap nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. Dagdag pa ni Remulla, si dating Congressman Mike Defensor ang susi para mabuo ang kwento sa laman ng joint affidavit ng mga bagman niko. Maglalabas daw ng sabina ang Office of the Ombudsman oras na matanggap nito ang individual affidavit ng 18. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasabina kanyang SALN at bank records. Pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Yes, Jiggy, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista at humiling na ipasabina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa nga ni VP Sara ay nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa Vice, special treatment daw ito gayong may kinaharap pang
kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na siyang humiling sa House Justice Committee na nirerespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Lima tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ganito rin po yung tingin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Mukhang takot daw ang bise sa mga nalalaman ni Madriaga. Samantala, JG, muling magpupulong nga yung House Justice Committee sa March 18. At ayon po kay Committee Chairman Jervy Luistro, yung hiling nga po ni Congressman Jokno yung kanilang pag-uusapan at pag-amin niya, may agam-agam siya sa paglipat nga ng kustodiya ni Madriaga. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congresswoman Luistro. If there's a request to transfer his custody from BJMP to the House of Representatives, we cannot act motu proprio. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. Jiggy, sa Lunes nga March 16 na yung deadline ng komite kay VP Sara para sagutin nga po yung mga aligasyon. At kung hindi magpapasa ng tugon ng bise, mas mapapaaga pa ang paggulong ng pagdinig sa impeachment. Yan po muna ang latest sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Susunod, malaking sindikato nasa likod umano ng sako-sakong shabu na nakuha sa sumadsad na speedboat. At pagbabalik ng online classes, sinusulong ngayong mahal na ang petrolyo. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat ng 5.8% ang unemployment rate. Katumbas yan ng halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara 4.3% Enero noong isang taon. Samantala, bagya namang bumaba ang underemployment rate o bilang ng mga Pilipinong naghahanap pa ng dagdag na trabaho. 13.2% ito noong January 2026. Mas mababa sa 13.3% sa parehong panahon noong isang taon. Sa ibang balita, ibabalik ng Maynilad ang bayad ng ilang customer nitong naapektuhan ng water service interruptions noong Disyembre. Mahigit 42 million pesos ang kabuang halaga ng rebate na iniutos ng MWSS. Ibig sabihin, papatak ng halos 433 pesos ang rebate sa bawat koneksyon na ibabawas sa water bill. Mga customer sa katimugang bahagi ng Metro Manila ang sakop nito. Ang chairman ng Maynilad na si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Isinusulong ng ilang grupo at mambabatas sa mag-online classes muna mga estudyante para tipid sa langis. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong tingin dito ng mga estudyante, guro at magulang? Gigi, hati ang opinyon ng mga estudyante at guro na nakausap natin tungkol nga dito sa mungkahing pagbabalik, no? Or full online classes. Ang graduating college student na si Jerry V. Titong, pabor daw dito sa online classes. Dumoble raw kasi yung gastos niya ngayon, lalo't nagmomotorsiklo lamang siya papasok sa eskwelahan. Halos ganito rin yung pananaw at panawagan nga no, ng faculty member na si Attorney DJ Jimenez. Makakatulong daw kasi ito yung paggawing option no, sa online classes, hindi lamang para sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga gaya niya na mga guro. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Dating nagpapagas ako ng mga almost 300, ngayon umaabot na ng mga almost 500 per full tank para sa buong linggo. Imbis na makakatipid ako, tapos magagamit ko pa siya sa mga pan-daily expenses ko, napupunta lang sa gas. Ang realidad naman ay mas talaga makatitipid ka no kung sakaling hindi ka muna babiyahe at maging online. May energy consumption, may mga areas na natututo naman kahit online.
At Mon, ano ang tingin naman ng mga hindi pabor sa online classes? Yung iba, Jiggy, actually may mga pabor din no, dito sa online classes or hindi pabor rather sa online classes. Actually, yung isa sa mga magulang sa Maynila na nakausap namin, talagang sabi niya mahihirapan daw siya sakaling nga maging full-time ulit na online classes ang gawin para sa kanyang mga anak dahil iisa lang yung gamit nilang cellphone para sa 3 anak niya na nag-aaral. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Kailangan po ng wifi. Paano po pag walang wifi, magdo-load pa po araw-araw. Minsan po, kahit may internet, nawawalan po ng signal. Sa kasagsagan po na naka-online sila, bigla pong mamamatay. Mon, ano sa tingin ito ng DepEd at CHED? May posibilidad bang ipatupad? Sa ngayon, Jiggy, wala pa namang formal na utos ang Department of Education, maging ang Commission on Higher Education or CHED at saka DepEd. Pero ngayon pa lang, may ilang agam-agam na nga rin yung mga grupo naman ng mga guro. Giit ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines o yung tinatawag na COTESCUP, hindi lahat ng mga subject pwedeng ituro online. Hindi rin daw totoo na makakatipid yung mga estudyante at guro kapag online classes. Habang ang Teachers Dignity Coalition naman naniniwalang pampribadong paaralan lang yung online classes. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Susunod, DICT Secretary Henry Aguda, papalitan nga ba? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Isang malaking sindikato umanong nasa likod ng nasabat na sako-sakong shabu sa Occidental Mindoro. Live mula sa Parañaque, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, ito ba ay isang foreign syndicate? Jiggy, isang international drug syndicate nga. Yung hinihinalang nasa likod ng nasa 910 kilos ng hinihinalang shabu na nakita sa isang sumadsad na speedboat sa may Palawan, Occidental Mindoro. Sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang pag-iinspeksyon kanina doon sa mga nasabat na droga. Patuloy ang tinutugis ang babaeng Chinese na umano'y leader ng naturang drug syndicate. Ayon kaya Secretary Remulla, mahalaga ang papel ng umano'y leader lalo't siya raw ang nag-ayos ng rerentahang bahay ng mga taga-deliver ng droga at maging yung bangkang gagamitin nila. Hawak na ng mga otoridad ang 2 Chinese national na tumakas mula doon sa sumadsad na speedboat. Pati na rin yung 2 Pinoy na sasagip sana sa kanila matapos ng sumadsad ang speedboat. Jiggy. At Brian, posible bang unang shipment pa lang ito o may mas malaki pang hindi nare-recover ang mga otoridad? Oo, Jiggy, hindi sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na kulang pa nga itong nakuhang tonelada ng droga. Tansya nila, posibleng nasa 100 kilo pa ng shabu yung nawawala at posibleng nahulog sa dagat matapos nga sumadsad yung speedboat dahil sa sama ng panahon. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. This is a very sophisticated organization. Biro mo nung yung sumasad sila dyan at hinahabol sila, may mga drones in-employ yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat yung mga drugs na to. Sir, they are not ordinary criminals. These are syndicates. These are foreign, these are Chinese-run syndicates. Samantala, GBI, pinagmalaki naman ni Secretary Remulla ang anyay bloodless o hindi marahas na kampanya kontra droga ng Administrasyong Marcos. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung dati to, on the spot, pinatay na. Pero, paano mo makukuha ang mas malalim na sindikato rito? Paano mo makukuha lahat yan? We are going after the big fish. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Parañaque. Maugong ang balitang papalitan si Henry Aguda bilang kalihim ng DICT. Pero paglilinaw ng Malacanang, hindi totoo yan. Itinanggi rin ng Malacanang ang ulat na si Edwin Lacerda ang papalit kay Aguda.
Sila Sherda ay tagapagsalita ni dating Pangulong Noynoy Aquino. March 2025 nang italaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Aguda bilang kalihim ng DICT. Kahapon lang inalis si Secretary Cristina Frasco sa Department of Tourism. Binigyan siya ng bagong pwesto bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Kami inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.